So ngayong araw guys ay gagawin ko na nga pala yung dream gaming PC ko. So ito nga pala guys ay paisa-isa ko nga pala itong binibili. Kapag meron akong extra at nakakapag-ipon, binibili ko nito. By parts ko nga pala ito binibili at hindi nga pala ito isang bagsakan. At ito nga pala guys ay ako nga pala yung magbibuild. Lahat nga pala ito guys ay binili ko sa online. Pwera nga pala sa graphics card. Mas nakakamura kasi guys kapag ikaw nga pala yung nag-build at ikaw yung bumili. Siguro yung natipid ko nga pala dito mahigit 10,000. At yung kagandahan nga pala dito, lahat nga pala ng parts ay branded. Tulad nga pala nitong ginamit ko guys, mura nga pala to pero quality. Ito nga rin pala yung gamit ko sa server ng computer shop ko. Mura lang to pero magti 3 years na sa akin. So ito nga palang binibuild kong computer guys ay pangalawang beses ko na. Kaya may experience na ako at alam ko na yung mga gagawin ko. So ito nga palang pagbibuild ng computer guys ay pwede mo nga pala ito mapanood sa mga YouTube. Ang dami na nga rin pala mga tutorial doon paano mag-build. Kaya ako bago ako mag-build nito ay nanood muna ako ng napakaraming tutorial. So ito nga palang binibuild kong computer guys para sa akin. Ito na yung pinakamalakas na computer. Kumbaga guys, di ko na nga pala mararanasan dito yung pag-freeze, yung paglalag. Kaya talagang pinag-ipunan ko to, tinaga ako mabuild. At syempre guys, minding pa rin sa budget. Hindi nga pala nag-overspending dito kasi nga lahat nga pala ng parts na to ay budget. Tulad ditong CPU cooler, mukhang mamahalin pero tig 800 lang. Pero syempre, sana magawa niyo yung purpose niya. Kapag kasi uminit ng todo yung CPU, auto shutdown yung computer. So ito nga pala CPU cooler guys ay first time ko nga pala mag-install sa buong buhay ko. Kaya buti lang meron mga construction. Tapos ayan guys, naglagay na nga pala ako dito ng thermal paste. Hindi ko alam guys kung paano i-explain to pero basta pampalamig din to. So yung plastic na tinanggal ko guys, yun nga pala yung nagiging issue dito. Maraming nagbibuild na hindi yung tinatanggal kaya sobrang init tong CPU nila at nagsha-shutdown. Dahil tapos na nga pala sa motherboard, dito naman ako sa PC case. Tinanggal ko muna yung unahan para mapaglagyan ako ng fan. Yun nga lang guys, pangit nga lang yung fan ko kasi ang hina ng buga. Nasobrahan yata ako sa pagtitipid. So ayan guys, ganun nga lang pala yung pagbibuild ng computer. Madali lang talaga siya para ka nga lang pala nagbibuild dito ng Lego. Pero yung nagpapahirap talaga dito guys, ito nga palang cable management. Lalo na kapag maliit nga lang pala yung PC case mo. So bago ko nga pala ikabit tong power supply, check ko muna kung may matanggal-tanggal na. May ganun kasi guys, tanggal yung fan, tanggal yung capacitors. Wala naman mawawala kapag nag-iingat. So yun nga guys, balik tayo sa cable management. Para sa akin guys, ito nga pala yung pinakamahirap dito. Siguro inabot nga pala ako dito ng 1 hour sa pag-check nito. Kasi nga guys, smarty ako eh. Ayoko yung kalat-kalat na cable sa dream PC ko. Pero kung hindi nyo nga pala problema yan, ay madali lang to sa inyo. Isusuksok nyo lang yan sa ilalim, okay na yun eh. At ito naman guys, yung fan hub. Para nga pala to sa iisang kulay ng fan. Dito mo rin makokontrol yung fan mo tulad ng speed, color, brightness. Patapos na nga pala ako guys, kaya ayan, inaayos ko na nga pala yung mga wirings. At syempre, dahil maayos nga pala to, ibig sabihin, hindi nga pala to mag-ground. Hindi ko nga pala muna ilalagay itong graphics card kasi itatry ko muna buksan. Kapag nasira kasi to guys, talagang iiyak ako. So ayan guys, the moment of truth. Medyo kabado nga pala ako kasi hindi agad nagbukas. Pero syempre, knowing myself, tama yung ginawa ko. 2 hours ba naman naggawa? Hinayaan ko nga pala tong ganito ng 10 minutes para malaman ko kung sasabog ba siya o masisira. So dahil okay naman, mag-unboxing na ako dito ng 5060. Sa buong buhay ko, ito nga pala yung first graphics card ko. Yung presyo nito, grabe, ang sakit sa bulsa. Sa Dream PC ko guys, ito nga pala yung pinakamahal at ito nga pala yung kalahati ng presyo ng Dream PC ko. Kaya sana worth it nga pala itong pagbibuild ko. Kaya kapag talagang gumana to, magro-roblox ako, mamimigi ako ng raccoon tsaka ng dragonfly. So yun guys, pagkakabit ko nito, tapos na yung Dream PC ko. Madali lang talaga mag-build kung hindi kayo mag-iinarte tulad ko. Dapat pala guys, di na ako naglagay ng mga pailo kasi ang ganda pala kapag all black. Kasi ayan guys, mag-unboxing naman ako dito ng MSI monitor. Gaming monitor nga rin pala to guys, pero maganda nga pala to sa mata kasi nga hindi siya ganun kasakit. Masakit lang sa bulsa. At syempre guys, dahil lahat nga pala to bago, kailangan ko nga pala ng bootable USB. Dito nga pala sa USB guys, meron na nga pala tong Windows 11, BIOS, basta lahat nga pala ng kailangan ko nandito na. Kaya sa mga magbibuild nga pala ng PC, kailangan nyo nga pala ng bootable USB, internet cable, lalo na kapag wala kayong driver sa USB. Maganda nga pala yung MSI na motherboard kasi nga meron silang application para automatic na magda-download na yung drivers. Nag-stress test nga rin pala ako guys ng 10 minutes at okay naman lahat ng parts. Pati na rin yung processor ko, nag-stress test na rin ako. Medyo mataas nga lang pala yung temperature niya, pero okay na to. Kaya sa mga gusto nga pala magpa-build ng PC, pwede kayo magpa-build sa akin. Bigyan nyo na lang ako pang skincare.